Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Ako po muli si Kaburnok and welcome na naman sa isang talakayan dito sa Taga-Sorry. Ako po si Kaburnok at ako ang inyong Taga-Sorry. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode po ngayon ay meron na naman po tayong sasaguting isang video ng nagpapakilalang siya daw ay sa Diyos na si Cesar Sinieta. At para matalakay na po natin ito, inimbitahan ko po uli. Walang iba ako di si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gabriel, magandang araw sa iyo, bro. Magandang araw din po. Kapayapaan po ng Diyos ang parating sa atin. Ayan, napakaganda ng ating magiging topic na naman ngayon. Ano? Sige. Oo, pero bago muna natin simulan, magdasal muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan, heto na, Brother Gabriel. So, sa ating episode ngayon, meron tayong isang video naman na sasagutin mula sa channel ni Cesar Sinieta. Sige po. Pasintabi na po sa mga manonood nito, kung nagagalit kayo kay Cesar Sinieta, yung ginagawa natin dito, kapatid na Gabriel, kung mamarapati ng ating mga manonood, ay ito po ay sinasagot lang natin, kapatid na Gabriel, yung mga sinasabi ni Cesar Sinieta, di ba? Oo. Sige, so sisimulan na natin ang video, kapatid na Gabriel. Ayan, eto na. Burnok. Tungkol po sa kung anong kulto ay ang Google, ang mga diksyonaryo at iba't ibang history book. Para makaiwas doon sa dapat niyang sagutin, sa dapat niyang i-refute, ay gumagamit ng ibang aklat. Hindi po yan talaga autoridad. Kung tawagin po yan, logical fallacies. At Fallacy pa daw, ayan. Logical So, pa talaga, ha? Logical. So, bibigyan muna natin ng context ito, kapatid na Gabriel. Di ba kasi, Sige, nung sige. nakaraang episode at mga previous episodes pa, nagpakita po tayo ng mga reference, kagaya nito, kapatid na Gabriel, na nagsasabi na ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ay kulto. Sige nga, basahin mo nga ulit yan, kapatid na Gabriel, at kung saan kinuha. Eto po, ha? Sabi dito, ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nag-aangkin ng ilang milyon. Ayan. Yan. So yan po ay... Sige, Yes po, Brother yes. Gabriel. Ito po, Kaborno, kasi galing po ito sa The New International Dictionary of the Christian Church. Ayan, isa po yung Kaborno, general reference. Hindi yan galing sa Iglesia Katolika. Ayan. Nagawa po ni J.D. Douglas na na-publish po noong 1978 pa po. Ayan.
Ayan. So ayon sa kanya, itong ginagamit natin, yung ginagawa natin at yung isa pa nga, kahit nga i-type mo sa Google, kapatid na Gabriel, the largest Mm. cult in the Philippines, lalabas, Mm. Iglesia ni Cristo ni Manalo. Yes, yes. Opo, Mm. opo. At hindi lang yan, kapatid na Gabriel, marami Hmm. pa tayong mga referensya na ipinakita. At hindi lang ito, ano, kasi marami pa ito, Brother Gabriel, ayaw ko nang ipakita yung iba. Baka iiyak na lang siya. Hmm. Ayan, kagaya niyan, ano, yung binasa natin nung nakaraan, yung Christianity in Christianity of the Southeast Asia. mm, na yung marginal group, isa na daw doon, na yung marginal group ay kulto, isa na daw doon yung Iglesia ni Cristo Church of Christ. Hmm. Ayun. Mm. Oh. Ayon kay Seneta daw, logical fallacy. Itatanong natin sa kanya, ano bang logical fallacy yon? Ipagpatuloy natin, kapatid na Gabriel, kung anong klaseng fallacy daw. Sige nga po. Kung tawagin yan. Advericundiam, kung tawagin yan. Advericundiam, kung tawagin yan. Ayan, advericundiam. Ayan. O pwede mo yang mahanap sa Google, kapatid na Gabriel, ha? Sige, habang hinahanap mo. Yan po yung appeal to authority. Yung kanyang sinasabi, yan daw, yung fallacy na yan ay appeal to authority o yung Latin, yung sinabi niya kasi yung Latin name, Latin Mm. phrase, ano? Ayan, Mm. nakikita mo na ba? Yung Ito po, ayun, ito po yung ayan, pakita ko na lang po sa aking screen. Ayan po, Kaburnok, sige po, i-ano niyo po. Pwede niyo ayan, pong i-share. Nag-share na po ako. Yan. Appeal to authority fallacy. ayan, lakihan lang natin. Ayan po. Ayan, no? Appeal to authority fallacy refers to use of an expert's opinion to back up an argument instead of justifying one's claim. A person cites an authority figure who is not qualified to make reliable claims about the topic at hand. Because people tend to believe experts, appeal to authority often imbues an argument with credibility. Ayan. So ito po yung sample daw, Kaburnok. My favorite actor who starred in the movie about a virus that turns people into zombies said in an interview that genetically modified crops cause COVID-19. So I think that's what really happened. Ayan. Bigla naman ako natawa doon. Ayan, so ginagamit daw yan ng natin Yung daw, opinion sabi ni po Cesar ng Sineta. Oo, Mm. opinion daw ng expert. Ayan. Oo. Ibig sabihin, yung nagsulat pala nung aklat na pinakita natin, ipapakita lang natin ulit sa screen, ano? Itong aklat ni ayan, yung Christianity in Southeast Asia na ipinakita natin kanina, kapatid na Gabriel, ni Robbie Go, isang historian, at itong isa pa, yung kanina, ito ilalagay lang natin. Ayan, yung New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas. Sabi daw niya, hindi daw qualified. Nagpapanggap daw na expert. Yan ang lumalabas diyan Brother Gabriel. Opo. So yung appeal to authority ay tumutukoy doon sa pagre-rely daw sa isang expert, no, na at the end of the day daw hindi reliable. Babalik natin yung nasabing article na ipinakita ni kapatid na Gabriel kanina. Ayan, yung ayan, no? Babasahin lang natin ulit. Ang sabi, because people tend to believe experts, appeal to authority often imbues an argument with credibility. So ibig sabihin, pinapalabas ni Cesar Sineta, he's questioning the credibility of the references na ating binasa. Opo. Kasi daw, opinion Parang palagay niya, opinion yun. Alam mo ba, Brother Gabriel? Dapat, yung sinasabihan niya yan, Brother Gabriel, hindi tayo. Yun nga, Kaburnok Yun din po yung una ko napansin kasi unang-una sa lahat, yung in-state nung binasa natin, hindi siya opinionated That is fact. Meron bang iglesia ni Manalo dito sa Pilipinas? Meron. Kaya nga nasabi Di ba? O iba, 2005 pa yan, 5 to 6 million yung figures nila. How much more ngayon? O meron pa bang iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas hanggang ngayon? Meron.
Nasaan ang opinion doon? Totoo naman talagang kulto sila, di ba? Pero Brother Gabriel, Yes, ito na Kabor. lang para kasi medyo mabait tayo. Mabait. Yung Sige na. Yan naman kahit ako. na mabait tayo, kasi Mm. mabait tayo eh. Okay. Sige, pagbigyan natin siya. Pero ito ang Ah. masaklap, Brother Gabriel. Ah. Kung ganyan ang argumento ni Cesar Sinieta, dapat yung una niyang sinasabihan yan, ang kanyang mga ministro. Yan. Di ba? Di ba? Yes, I agree with you, Kabono, kasi ang dami nilang mga sinite na gawa ng mga di umano'y Bible experts. Pero iba yung nangyayari kasi ang nangyayari, Kabonok, is imbis na i-present nila talaga mismo yung sinasabi nung mga referensyang ginagamit nila, at hindi Bible yung binabasa na yun, hindi Bible. Yung iba doon, Kabonok, tulad niya na expose nyo, hindi naman yun yung sinasabi ng author, hindi naman yun yung meaning. Kinukulang-kulangan nila ng basa. Di ba? Yan. Tama. At ipapakita namin sa inyo yung isang example, isang classic example. Ready ka na ba, Brother Gabriel? Sige po. Cesar Sinieta, sagutin mo. May bago na naman akong ipapasok na topic. Sagutin mo ito ngayon, ha? Baka magtatago ka naman sa saya ng nanay mo. Eto. Panoorin muna natin. Pero bago muna natin pala panoorin, basahin mo muna natin yung nakasulat sa Juan 1:18. Brother Gabriel, basahin muna natin ang sinasabi dyan. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, ayon po sa dating Biblia 1905, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ayan, dito. Bakit nag-e-echo? Bro, tuloy lang ako. Ayan, dito, kapatid na Gabriel, sinasabi, ang bugtong na anak. Ayan, ang bugtong na anak. Ipakita nga natin yung magandang balita Biblia, kapatid na Gabriel, na salin. Ayan po. Ang bugtong na anak, siya'y Diyos na lubos na Ama. Ayan, no? Ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos. Isalin nga natin sa King James, mas mabuti sa English natin basahin. Sa English muna. Opo. No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Ayan. So, yung salin na to, the only begotten Son. Isalin, sige nga, yung New International Version, tingnan nga natin kung ano yung nakalagay. Opo. Ito naman po sa New International Version po, no one has ever seen God, but God, the one and only, who is at the Father's side, has made Him known. Ayan. So dito, but God, the one and only. In short, the only begotten God. Ayan. Maghanap ka nga ng salin na the only begotten God, kapatid na Gabriel. The only begotten God. Tingnan na po natin sa... Ayan, sa New World Translation, yung saksi ni Jehovah. Pero maliit na G yung God eh. Yung God na yan, maliit na G eh. Iba pa. Okay, iba Maghanap ka pa ng iba. Tingnan natin. Let's see. Tuloy lang natin. The one and only Son. The one and only... New King James Version, the only begotten Son din po. How about dito sa Modern King James? The only begotten Son din po. The only begotten God sa Murdoch translation. Ayan, so yan yung mga example. Marami pa yan eh. So dalawa yung mga salin na pwede daw dito. Yun yung the only begotten God. Kung sa Greek ay monogenes theos. Monogenes Theos, ayan, the only begotten God. Yung isa naman, monogenes huios. Ngayon, kapatid na Gabriel, tanungin natin kung ano ba yung pinaniniwalaan ng mga ministro ni Manalo. Siyempre, kasi kabilang na si Cesar Sinieta tungkol sa Juan 1:18. Panoorin natin.
Kapatid na Bobby, ano ang paninindigan ng Iglesia ni Cristo, tayo, na tamang bersyon o wastong bersyon ng Juan 1:18? Ang kopya na nakasulat sa Juan 1:18 na tumutukoy kay Kristo na siya ay the only begotten Son. Hindi only begotten God. Opo. Ayan, so yan ang belief. Tama yung only begotten Son. Ayaw nila nung only begotten God. At kapatid na Gabriel, ito ang titingnan natin ngayon. Kasi para ma-prove nila yan, mag-a-appeal to authority daw sila. Kung si Cesar Sineta, kasi sabi niya, inaakusahan niya tayo na nag-fallacious argument. Kung gumagamit ng mga libro para patunayan na sila ay kulto. O, ano bang gagawin ng mga ministrong ito ngayon? Para patunayan ng monogenes huios or the only begotten Son ang tamang sali ng Juan 1:18. Siyempre, magkukonsulta sila sa Bible scholar at itong masaklap, Brother Gabriel. Nung na-discover natin, na-disgrasya pala, Brother Gabriel. Alam mo ba yun? Yun lang. Yun lang. Ito, Cesar Sineta, sagutin mo. Ito yung dapat mo mga sagutin. Ang dami nating topic sa Factbusters. Lahat ng mga itinaping natin tungkol sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, hindi mo nga sinasagot. Yung sinasagot mo lang yung mga 2%, 3% ng lahat nating mga video. Diba? Ang yabang-yabang pa. O mamaya kasi meron siyang sasabihin tungkol dyan. O eto, panoorin naman natin yung proof daw. O gagamit daw kung si Cesar Sineta, no? Meron siyang gagamitin na mag-a-appeal daw to authority daw. O eto, panoorin natin ang yung ginagawa natin na ginagawa din pala ng mga ministro niya. O ito, panoorin natin. Sige. Kapatid na Bobby, at ito'y alam ng mga nagsipagsuri. At marahil po ay ito rin ang itinatanong ninyo na Ayan so saan siya magde-depend si Michael Sandoval? Doon sa mga Bible scholar, Brother Gabriel. Alam daw ng mga Bible scholar. O ngayon, anong gagawin niya? Tuloy natin. bakit nagkaroon ng kopyang ang nakasulat sa Juan 1:18 ay isinaling Diyos na bugtong na anak sa halip na bugtong na anak? Binaliktad yung kapatid na Bobby Ito po, pansinin po ninyo ang nakasulat dito po sa Orthodox Corruption of Scriptures, the effect of early Christological controversies on the text of the New Testament by Bart Ehrman. Ayan yung binatayan niya, kapatid na Gabriel, aklat ni Bart Ehrman. Cesar Sineta, manood kang mabuti. Ibig pa nang sabihin, sila din pala nag-a-appeal to authority din, yan ang lumalabas. Ay, yun ang lalabas ng Kaburnok. Double standard pa sila. Di ba? Cesar Sineta, ano ka ngayon? Butakta ka na naman kay Kaburnok niyan. Ay nako, nilagay mo ngayon sa disgrasya ang sarili mo. Kinokontra mo pala yung mga ministro mo pag ganun. Ay nako naman. Ay nako, delikado talaga itong matanda. Pinapahamak yung sarili niya. Tuloy natin dahil bubuking na nga natin. Sige, tuloy natin kapatid na Gabriel. Sige po. Dito po sa page 78, sa wikang Pilipino na po, ganito ang ating mababasa. Ayan yan daw ang babasahin. Nakikita nyo sa screen. Lakihin ko, Brother Gabriel para Sige masaya. Ayan. Yan ang kanyang babasahin. Meron ka bang napapansin dyan, Brother Gabriel? Ano po? Parang putol eh. So parang putol. Sige, ituloy natin. Sige nga, palaki na nga natin yan at nakaganito yung layout. Sige, tuloy natin Ang mas nakararami sa mga manuskrito ay tumpak sa ginawang pagtatapos sa prologo ng Juan sa pamamagitan ng mga salitang walang sino man na nakakita sa Diyos kailanman. Subalit, ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, iyon ang nagpakilala sa Kanya. Ang naiibang reading sa tradisyong Alejandrino na ang ipinalit sa anak ay Diyos ay kumakatawan na sa orthodox corruption ng teksto na dooy tinitindigan ang ganap na pagiging Diyos ni Kristo. Malinaw po.
na nakasulat dito, batay sa mga nagsipagsuri, batay po sa mga Bible scholars, yung variant o ibang pagkakakopya, ibang reading sa Juan 1:18 na sa halip na Son ang nakalagay o Weos ay naging God o Theos. Yan anya ay isang corruption. Orthodox corruption of the Scripture. Talagang sinadya ang pagbabago upang magkaroon sila ng batayan doon sa kanilang tinitindigan na pagiging ganap na Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Ayun, o di ba, Kitams? O gumamit sila ng aklat, Brother Gabriel. At pinalitaw na yung salin na may nakasulat na the only begotten God o monogenes Theos, yan daw ay isang pandaraya, corruption daw ng kasulatan. Yung binasa, aklat ni Bart Ehrman. O, Mr. Cesar Sineta, mula sa pinanood mo, sa pinanood natin, ibig sabihin, lumalabas, nag-appeal to authority din pala si Michael Sandoval at si Bobby Fernandez, Brother Gabriel, sa kanitong kaso, di ba? Opo. Opo, nag-appeal to authority na sila dyan. Oo, pero ang masaklap, Brother Gabriel, alam mo ba kung ano? Pinutol nila yung aklat eh. Ipakita natin ulit sa screen ha. Ito talagang mga ministrong ito talaga. Double dead ito si Cesar Sineta ngayon. Ano? Ipakita natin. Yan ang kaniyang. Ayan ha. Ayan. Yan yung ginamit ng ministro. Oo, yan ang ginamit. Nakikita nyo ngayon sa screen. Di ba kung mapapansin ninyo, mga kapatid, meron pong, ayan merong nakatago. Di ba? Cesar Sineta, dagdag ito sa assignment mo. Hindi mo pa rin sinasagot. Sige nga, ano bang nakalagay dyan? Basahin natin, kapatid na Gabriel, ha? Yung Sige. nakalagay sa original, meron tayong kopya nito 1993 edition. Ito ang nakasulat. Yan ang sa original, Brother Gabriel, pero meron silang tinakpan. Basahin mo ang tinakpan. Ito, basahin mo, kapatid na Gabriel. Opo, I will develop my reasons for thinking that the majority of manuscripts are right in ending the prologue with the words, "No one has seen God at any time," but the unique Son o monogenes Weos, who is in the bosom of the Father, that one has made him known. The variant reading of Alexandrian tradition, which substitute God for Son, represents an orthodox corruption of the text in which the complete deity of Christ is affirmed. The unique God o monogenes Theos, who is in the bosom of the Father, that one has made him known. Anong ibig sabihin nito, kapatid na Gabriel? Ano bang context nung binasa mo na yung pinutol nilang mga salita, Brother Gabriel? Ibig sabihin, yung author, gagawa siya ng mga rason para maisip natin, Brother Gabriel, na ang monogenes Weos, yan ay tamang salin, at yung monogenes Theos, yan ang maling salin. Gagawa pa lang si Bart Ehrman pala, Brother Gabriel eh. Yan ang ibig sabihin nun, Brother Gabriel. Pinutol nga. Di ba ganun yun? Ibig sabihin, may pandaraya. Ay, nako. Yan po mga kapatid. Yan ang masaklap. Pinuputol ang nakasulat, yung totoong konteksto, iniiba ng mga ministro. Si Cesar Sineta, ngayon sasabihin niya, yung ginagawa na natin appeal to authority, fallacious argument ika. Anong masasabi mo kay Cesar Sineta? Ikaw na nga magsabi. Ano ba siya? Naku, busted yan, Kaburnok. Busted ay, yan. nako! Busted yan. talaga yan. Nako, Oo. mali talaga. Ngayon, Brother Gabriel, bago muna natin ipagpatuloy, kung tayo naman, ano ba ang totoo sa Juan 1:18? Basahin naman natin. Tayo naman ang magbabasa ng aklat. Itong aklat na itong ating babasahin ay ang a textual commentary on the Greek New Testament ng isang Bible scholar na si Bruce Metzger sa page 198. Basahin mo nga yung naka-underline, kapatid na Gabriel. Opo, sabi dito, the anarthros use of theos
if I'm not mistaken, Teos ata yun, appears to be more primitive. Ayun, ano bang ibig sabihin ng primitive? Mas, Oh, mas sinauna, gano'n, parang gano'n. ayun, correct. Mas sinauna, kapatid na Gabriel. Ibig sabihin, mas mandanda yung salin na nagsasabing monogenes theos. Oh, ibig sabihin, Ayun. kapatid na Gabriel, Mm. yun ang katotohanan doon. Yung sinasabi ng mga ministro, yan ang kapalpakan nila. Ganun yun. Kasi yung ginawa nila, nag-appeal to authority daw sila ayon kay Cesar Sineta, pagkatapos dinaya pa yung libro. Yan ang masaklap. Di double fallacy yun, 'di ba gano'n yun? Yes. Sabi ni Cesar Opo. Sineta yun, sabi ni Cesar Sineta. Tayo Mm. naman, kapatid na Gabriel, binabasa lang natin yung aklat to say na yung INC ay kulto kasi yun ang patotoo nila, binabasa lang natin. Bakit? Opo, yun Bawal wala magbasa? kailangang putulin. Opo, wala kailangang putulin, yan talaga nakalagay, ayun kulto talaga, kaburnok, Oo, yan ang the nakalagay, Philippines has produced its own cult. So, paano nila tututulan yan? Ang masaklap diyan, Brother Gabriel, alam mo ba kung ano? Ano po? Yung nakalagay, most significantly. Ay naku, napakatindi Yun naman. lang. Yun. Most Di ba? significantly Higit pa. sa lahat. Ayan. Di ba? Kawawa naman itong mga ay naku, kawawa si Cesar Sineta, bulok yung argumento niya. Tuloy natin ang sinasabi ng mama. Panoorin natin ulit. Okay po. Talaga itong grupong to, minsan ay namimersonal para makaiwas doon sa talagang issue. Pero ang mga ginagawa nito, babaliktarin yan. Tayo pa daw yung nagbabaliktad. Ikaw ngayon ang babaliktad di ba? Sabi ng Tayo taong pa laging daw. nagmumura sa'yo. Oo nga. Siya nga itong grabe kong magagalahi sa atin umaamin ka nga, Cesar Sineta, na ikaw nga ay nagmumura sa akin tapos sasabihin mo, tayo pa daw yung naninira. Personal lang, galing mambaliktad, parang hindi nag-sorry to nung isang araw. Oo nga. Kawawa naman talaga itong matandang ito. Tuloy natin mga kapatid Ako raw yung hindi sumasagot sa issue. Magagaling to sa sa fallacies Magagaling po sa fallacious argument Diyan sila magagaling. Okay. Itong sasabihin natin tayo, Brother Gabriel, magaling tayo sa fallacy dahil alam natin yung fallacy at hindi natin yung ginagawa. Pero si Cesar Sineta, magaling sa fallacy kasi ginagawa niya. Yan ang masakit doon. Di ba? Grabe Appeal to the people yung ginagawa niya Di ba? Palaging appeal to the people. Mamaya, mayroon na naman yan. Tingnan ninyo. Ito talagang si Cesar Sineta. Ang dami mong dakdak, palusot lang palagi. Para kang, ay naku, maingay na walang saysay. Kapatid na Gabriel? Tuloy natin Ang kanilang panluloko ay nakabatay sa fallacious argument. Diyan magagaling yan Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa ng fallacious argument. Sige Ang nga. magnanakaw na binaril ang ninakawan at namatay, yung po ay kriminal. Okay. Yung magnanakaw na hindi naman namatay, yung binaril, hindi po yun kriminal. Yan ang ginagawa niya. Ano daw? Teka. Pinaprocess ka ng utak ko. Pinaprocess ng utak mo. Halimbawa, may magnanakaw. Okay. Halimbawa, may magnanakaw. Dalawang klaseng magnanakaw. Yung isang magnanakaw, meron siyang binaril. Siyempre, yung magnanakaw na ng baril, criminal yon. Correct, di ba? Tapos, meron namang isa. Yung magnanakaw, kapatid na Gabriel, na hindi naman namaril. Okay. So, dahil hindi siya namaril, hindi siya kriminal. Yan. Pero in fact, criminal siya dahil magnanakaw siya. Yan ang pinapalabas. Fallacy yun Di ba fallacy? Yun nga. Yun nga yung sinasabi ko. Example nga yun ng fallacy. Yan ang sabi ni yan ang sabi ni Cesar Sineta. Yan daw ang example ng fallacy. Tama naman siya doon, kapatid na Gabriel. Parehas nagnaman ng criminal yun Galing talaga nito sa fallacy. Yan ang magaling si Cesar Sineta. Kaya nga ginagamit niya palagi yan
Oh, magaling nga siya, eh, oh, eh, 'di ba? Sa Kita mo sa ba nagbigay pa ng example, magaling nga siya talaga. Oh, 'yan ang sa proof bag kapatid na Sabagay Kaburnok, 'di ba may naalala ko no'n, eh, may ibang mga ministro na nagpapatunay hindi daw masama pumatay alang-alang sa sugo. Eh, gano'n pala, alam ko na bakit ganyan bakit ganyan yung ano Ah, niya, 'di 'yan ba? pala yung isa. May gawain silang ganyan nung araw. I don't know kung hanggang ngayon ganyan pa rin. Hindi daw okey lang daw pumatay alang-alang sa sugo. Eh, alam na. Kaya Ah, pala hindi okey. kriminal ang magnanakaw para sa kanya. Oh, okey. So, 'yun pala 'yun, oh, 'di Hmm, ba? Ay naku, si Cesar talaga. Oh, ngayon ituloy na natin ang kaniyang mga sige, patunsan. okey. Pinalalabas ako raw. Umiiwas raw ako sa paksa. Kaya natagalan po ako mga kaibigan na sagutin po yan. Halos inabot ng isang buwan sapagkat muli ko pong pinanood ang lahat ng aking video. Ulitin natin, Oh, narinig mo 'yun, Brother Gabriel, narinig mo oh, 'yun, okey, para okey. masabi niya, para masabi niya daw kapatid na Gabriel na wala na siyang nasagot, lahat daw nasagot na daw niya, yung mga Oo, sinasabi natin. O anong mm. ginawa niya? Ulitin nga natin, ang ganda nung sinabi Isang niya. buwan Oh, sapagkat muli ko pong pinanood ang lahat ng aking video. okey. So yung video niya, yung pinanood niya, Mm, yung video niya, okey? oo. Eh, bakit yung video niya lang yung pinanood niya? Dapat yung video ko yung pinanood niya, 'di ba? Oo, kasi Para ang malaman niya. sasagutin niya yung argument mo, eh. Oo, para malaman niya nasagot ko na yung kanyang argument at meron siyang mga sinasabi natin na katanungan na hindi niya sinasagot. 'Di ba gano'n yun? Hmm, opo, opo, yun po ang lalabas nun, eh. Gano'n dapat, yung video mo yung panoorin niya. Oh, so dapat Cesar Serneta, yung panoorin mo para malaman mo na ikaw ay butata at hindi ka sumasagot sa aking mga video, meron ka pang mga hindi nasagot sa ating video, yung panoorin mo yung video ko at sagutin mo yung mga tanong ko. 'Di ba gano'n Hmm, yun? Eh, ang dami mm. ng tanong, eh. Natambakan na parang isang karton na ng mga katanungan, eh, Brother Gabriel, eh, maraming karton ata yun. Ay naku, 'di ba? Oh, yung mga sinasagot niya yung mga ay naku, Sumasagot batot ba sabi. talaga? Parang namemersonal lang, eh. Yun nga, eh, at least sumasagot Brother Gabriel. At least Okey, sumasagot. okey. Oo, Oo nga naman, makes sense. kahit Brother Gabriel, kahit yung sagot niya hindi naka-shoot sa basket, basta nakasagot Oh, lang siya, okey na yun. Oh, 'di ba? yun, ang mahalaga nakasagot ano? Oo, yun ang mahalaga sa Hindi nga kanya. lang Oh, 'di logical ba? yung sagot, Oo, yun. yung sagot niya hindi logical, yung sagot niya fallacious argument, yung sagot niya puro lang may butas, masasagot din natin Hmm, siya, mga gano'n ba, Brother Gabriel. Naku, ito oo. talagang matatang ito, hindi nag-iisip talaga ano. Biruin mo, para masabi niya daw, Brother Gabriel, na nasagot na daw niya ang mga videos ko, Hmm, tignan niya daw yung kaniyang channel, yung videos niya daw, ire-review daw niya, yung videos niya lang yung ire-review niya, biruin mo yun. How hmm, ironic, how intelligent he is, ano? yun lang kaurnok, Oh, 'di eh, ba? may tawag diyan, eh, kabobohan ang tawag diyan, eh. Hindi nag-iisip, hindi ginagamit yung kokosyel niya, 'no? Ay naku, Hmm, yan ba yung ano, eh, sabagay yung buaya, yun talaga yung mukha niya, parang buwaya, yung utak niya oh. parang buwaya din, eh. Oh, ituloy na natin. Sige. Kung mayroon nga ba akong hindi nasagot sa paratang ni Borno kasi nabutata raw ako lahat po raw ng issue na tinalakay niya ay hindi ko nasagot. Oh, yan, So, lahat ng issue na tinalakay ko, Brother Gabriel, hindi daw nasagot ni Cesar Serneta. O itatanong ko Hmm, sa'yo, ano bang dapat mong gawin para malaman mo yon? Sige nga. Dapat ba naku, manood na lang dapat ba manood na lang siya ng video niya? Yung video niya lang yung panonoorin niya and then kung wala siyang makita, eh, okey na kaagad yun? okey na ka nasa paano niya masasagot yun? Eh, alam ko na kaburnok, bakit pamemersonal na lang yung sinagot sa'yo kasi, nakatutok siya sa sarili niya, eh. Ayaw niyang tutukan yung ano mo, yung argument mo kaya siyempre mag-expect tayo ng pamemersonal. Oo, at ibig sabihin niyan, eh, mas lalong nabubutata si Cesar Serneta kay Kaburnok niyan, kasi video niya lang pala yung pinanood niya. Oh, 'di ba? Bobo naman 'pag gano'n, ay naku. Hindi gumagamit ng utak ito, ay naku, lumilipad ang utak niya.
Ay naku naman, tuloy natin, sorry na lang, o baka Sige masakit yung po, mga ayan. sinasabi ko dito pero ay Naku naku po. Cesar, tuloy natin. Kaya rineview ko pong lahat yung aking mga video. Oy, Ah, yung lahat aha, daw ng video sige. niya yung lahat daw. Okay, Hindi yung okay. hindi yung mga videos ko, Brother Gabriel, 'di ba? Ah, oo. Ang bright naman. Tuloy natin. Kaya halos natagalan po ako sa pagsagot nito. Matagal. Kaya pala, mahigit 1 buwan bago sinagot yung huling video natin sa Taga-Suri Talakayan, 'di ba? Kaya gano'n, naganap siya. Ang problema Ayan. yung hinahanap niya, mali Hmm, pa. Yung video yun niya lang, lang, Kaburnok. ay naku. Oh, Cesar Sineta, isa-isahin ko. Hindi naman lahat ano. Eto, hmm, sagutin mo. Sinagot ko na yung sabi mo ayon daw sa Biblia, kayo lang yung tinubos, yung sa Iglesia ni Cristo. Nasagot na natin 'yan. Ilang hmm. beses na, nag-replay na nga 'yan, Isang Yun taon na na nga, eh. mahigit yung sagot, isang Oh, taon na mahigit, wala pa rin siyang sagot do'n sa ating, pagde-debunk sa kaniyang mga sinasabi. Oh, sinagot yes, pati natin yung mismo. ministro niya pa, sinagot mo din yun, 'di ba? Hmm. Oo, at hindi lang 'yan, siya mismo yung video niya sa channel niya sinagot ko diretsahan. Hmm. Oh, Oh, naku, oh. wala siyang Wala, sagot, Kahit ilang beses nang na-replay telecast sa channel natin 'yan, wala pa ring sagot. yun Yan lang. ang yan ang sagutin niya. Pangalawa, sabi niya, Hmm, Brother Gabriel, si Kristo daw, hindi daw totoong Diyos. Kung babasahin, unang Korintos 5:13, Juan 5:22, hindi daw si Kristo yung Diyos do'n. Kasi meron hmm, daw talata na magpapatunay. Sinagot hmm, din natin 'yon. Brother Gabriel, ang masaklap, butata siya do'n talaga. yun lang. Oo, yung sagot niya, nagkamali-mali pa siya diyan, Brother Gabriel ng bigkas nung talata na kanyang gagamitin. Mali pa, wala pa dun yung kanyang gustong sabihin, 'di ba? Ay Hindi naku. gusto sabihin. Cesar Sineta, saan na yung sagot mo dun? Wala pa rin, Hmm, isang taon na mahigit, wala pa ring sagot. Yan oh, ang 'di ba? masakit. Yun Ano ba? lang. Ano ba, Brother Gabriel? Yung kaniyang tinampered na Bible, wala pa ring sagot. Meron siyang tinampered na Bible, Yung wala pa ano, ring yung sagot. sa Sign of the Cross ba yun, yung O? Yung O Apokalipsis 13:18, ang dami na nun, Sinagot niya mm. tayo, sinagot natin siya, sinagot niya tayo, sinagot natin siya. Yung huling sumagot tayo, hindi siya. Wala pa rin siyang sagot. Bakit? Ay naku, Yun wala na, nga, eh, dami ng natu naiwan na ano, na naku, assignment niya. natulog na sa pansitan, Brother Gabriel. Yun Oh, lang. ay naku, kawawa naman. Yan ba ang sinasabi mo na wala kang nasagot? Tapos itong matindi, Brother Gabriel, yung sabi niya Hmm, na nagmumura daw siya kay Kabornok, nag-sorry siya. Pero sabi ng kaniyang, boss diyan ano, Brother Gabriel, sabi ng ano kanyang bang boss, okey. ang kaniyang boss anong sabi? Ipakita ko sa screen, ito, sa pamamagitan ng comics. Hanggang ngayon, naalala ko nasa comment section pa ng, channel niya ito, nasagutin daw Na dapat nito. Wala pa ring sagot, okey. ayun, 'yan basahin mo nga ito. Sige na. Nakakainis magbasa ng mga comments na walang ibang layunin kundi sirain tayo. Ayan. Oo. Gusto ko ng patulan ng mga comments nila, buti na lang itinuro sa atin, "We are Christians all the time, even online." Ayan. 'Di Naku po, ba? ang daming guilty diyan. Naku po, ang 'Di daming ba? guilty diyan. Cesar Sineta hanggang ngayon wala ka pa ring sagot. Ay naku, ang Oo, 'di dami ba? talaga, ililista ko talaga sa ano, sa papel. Naku, ilang papel yung maubos ko, Ay naku. Naku po. Kaya pala Brother Gabriel wala siyang sagot kasi yung ni-review niya, yung video niya lang. Video niya lang, talagang self-centered, Oo, 'di ba, self-serving. at saka Brother Gabriel, kabobohan yung ginawa niya, common sense. Wala siyang common sense. Siyempre para malaman niya na nasagot yung tanong ko, kaninong video yung panonoorin niya, yung kanyang video? Ay naku, kalokohan. Saan ba siya kukuha ng tanong, 'di ba sa akin? Ako yung Oo. nagtatanong. Saan ang sagot niya? Sa kanyang video ba kukunin yun? Siyempre sa ating video kasi nga ako nagtatanong, 'di ba? Mm, Ako yung, mm. nagbibigay ng argumento ngayon. Wala siyang sagot. Yes, Bakit? Butata kasi siya. Yan ang yun alibay. lang. Alibay na lang niya yan, Alibay na lang yung mga sinasabi niya sa video ngayon,
Alibay na lang niya yan, Brother Gabriel eh. Putatan na kasi siya eh. Wala nang pag-asa to. Nako, parang kulang na lang eh. Mababaon pati sa hukay itong kanyang mga sinasabi. Ang matindi nun, Brother Gabriel, baka sa huling mga araw, baka siya itong, nako, ewan ko kung saan siya mapapadpad, kung sa hukay ba o ewan ko na lang, no comment na lang ako. Naku po. O, tuloy, No comment na tuloy, lang. Oh. tuloy na nga natin. Ay, nako naman. Sige. Pinagtyagaan ko pong panoorin muli ang aking mga video. So yung video mo lang pala. O, di ba, Brother Gabriel? Huling-huli sa bibig ito eh. Ay, Yun naku. nga eh. O ikaw, Brother Gabriel, mag-comment ka muna. Ano masasabi mo dito sa kanya? Self-serving nun, Kaburnok. Kasi nag-expect tayo ng sagot, di ba, mula sa kanya. Tapos ang gagawin niya, manonood lang pala siya ng video niya. 1 buwan? Napakatagal naman. Grabe naman yan. Para sa sagot mo na 1 buwan, as if naman na komprehensibo yung magiging sagot niya. Buti sana kung comprehensive nga talaga, Kaburnok, di ba? Para at least may challenge man lang para sa'yo. Matatanggap natin. Ito ikang si Wendell, yung gagong Wendell, Kaburnok, tanga, demonyo, kulto. Yung ba yung i-expect mo na sagot? Nanood ka ng 1 buwan, yun lang ang sasabihin mo. Wendell kulto, Iglesia Katolika kulto sa demonyo. May impyerno, itong si Burnok ay magpakita ng muka, duwag. Yun ba yung produkto ng 1 buwan niya? Nakakatawa na lang yan, Kaburnok. Yan ang masaklap. O tama yan. At fallacy pa nga yan pa yung fallacy. Ad hominem fallacy. Ayun. Yun, ad hominem. O, diba? O, Cesar Sineta, at least may alam ako sa fallacy, ha? O, diba? Tama. Ad hominem fallacy, diba? Ay, kawawa naman talaga. Akala niya, maisahan niya tayo doon, ha? O, tuloy natin. O, yan, ha? O, malaki na. O, ito. Ayan, tuloy. Sige. Wala naman po akong hindi nasagot eh. Aba, wala daw siyang hindi daw nasagot. Ay, ang dami kaya. O, yung gawin mo, Cesar Sineta, isa lang ang gagawin mo. Panoorin mo ang mga videos ng Factbusters PH. Gayon. Diba? Yun lang. O. Sige, tuloy. Present niya sa pag halimbawa magbibideo siya, present niya yung argument mo. O ito sabi ni Kaburnok, at sa kanya sagutin. Diba? At least may guide tayo, may ebidensya man lang siya. Siya wala eh. Tayo, video niya mismo sinasagot natin diretsahan. Tayo, siya, hindi ganun ang ginagawa niya. Diba? Ay, kawawa naman. Sige. Tuloy natin, ha? Eto. Baliktad po yun. Sila ang hindi nakasagot sa mga isyong tinatalakay ko. Aba! Ayun, diba? Tayo pa daw. Brother Gabriel, tayo pa daw. Kapal naman ng mukha. Ano ba itong sinasabi niya na ano daw yung mga example na hindi daw natin nasagot? Tuloy natin, Brother Gabriel, ha? Sige nga, pagbigyan muna natin. Ito. Okay. Na masagot. Ang talagang sagutin mo, yung mga kalukuhan mo, yung mga pagsisinungaling mo, na di umano ang Katoliko, ang Iglesia ni Cristo at ang katunayan niya ay mababasa sa Biblia, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sandali, ha? Yan ba ay sinabi natin, Brother Gabriel? Ulitin nga natin. Ito talaga, gumagawa. Ano yan, ha? Fallacy na naman yan, ha? Nasabi daw natin, patutunayan daw natin na totoong iglesia tayo dahil mababasa sa Biblia ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nakasulat daw. Naalala ko, wala naman ako. Strawman fallacy yun. Ang sabi natin, kapatid na Gabriel, mababasa sa Biblia ang Iglesia Katolika. Yun ang sinabi natin. Yes. Diba? Ito talaga, ito talaga sa fallacy. Siya ito talagang fallacy. Mr. Fallacy ito talaga. Mukha niya parang hindi Mr. Clean eh. Yung sura niya, Brother Gabriel. Parang si Mr. Clean. Hindi naman, ayan tignan mo di ba? Sige nga, maghanap ka nga. Ayan parang si Mr. Clean. Hindi naman yan Mr. Clean eh. Mr. Fallacy ang tawag sa kanya. Mr. Fallacy yan ang tawag sa kanya. Di ba? Sige, tuloy.
Grabe naman, tuloy na. Sige. Kalukuhan mo, yung mga pagsisinungaling mo, na di umano ang Katoliko, ang Iglesia ni Kristo at ang katunayan niyan ay mababasa sa Biblia, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Matagal na yan, hindi mo masagot. Strawman fallacy. Oo, di ba? Grabe. Matagal na daw yan, hindi ko daw sinasagot. Mali ka pala eh. Wala namang dapat sagutin sa sinasabi mo. Bakit? Hindi ko yan sinabi eh. Di ba? Ang sinabi ko, Brother Gabriel, totoo ang Iglesia Katolika dahil mababasa sa Biblia yung Iglesia Katolika. Hindi sinabing Iglesia Katolika Apostolika Apostolika Romana. Romana. Common Oo. sense naman. Wala naman ito sa logic itong si Cesar, no? Nakalimutan niya, Kaburnok, napahiya siya dun eh, di ba? Sabi, dire-review niya yung video mo. Di ba? Sabi niya, wala ika mababasa, Iglesia Katolika. Nabasa mo. Basag na basag yung pagmumukha niya dun, kaya hindi niya na inulit yung sinasagot yung video mo. Di Oo ba? nga, Hindi na siya nag-review ng Yun. video mo eh. Kasi napapahiya siya on the spot eh. Laging napakaklaro. Tuwing matatapos yung laging napakaklaro. Klarong-klaro yung panluloko mo. Tuloy. babasahin naman natin itong paraphrase on the New Testament na isinulat ni Richard Baxter. Noong nakaraang episode, napatunayan na po natin na isa po itong Biblia Protestante. Ngayon, babasahin natin ang paraphrase on the New Testament Bible ni Richard Baxter sa kanyang Romans 11:32. Nabasa na po natin noong nakaraan na meron pong Catholic Church. For God in justice and wisdom hath for a time left the main body of the Jews in unbelief, as formerly he did the Gentiles, that in his time he might in mercy call in the main body of them into the Catholic Church as he hath done you. Napakaklaro po, nasa Romans 11:32, paraphrase on the New Testament Bible. Isa na naman talata, John 10:16 po. Sinabi po natin Panginoong Jesucristo in the paraphrase, ganito po ang nakasulat. And besides the Jews, I have a chosen people among the Gentiles, them I must call and gather to me. And Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Napakaklaro po mga kababayan. Meron po Biblia Protestante nakasulat ang salitang Catholic Church. Ay, nako, kawawa naman si Cesar Sedeta talaga. May mababasa sa Biblia, Iglesia Katolika eh. Di ba? Napatunayan nga natin yun. Ito talaga si Cesar, kawawa. Ang daming palusot. Palusot pa more. Yun na nga eh. Grabe, hanggang ngayon nasa utak ko pa rin yung kung paano nasira yung ngiti niya. Kasi tawa siya na tawa eh. Wala ika mababasa. Wala ika mababasa. Diba? Wala Inabas. daw. Ay, nako. Kawawa. Pwede ba ma-play mo yun, Kaburdok, pag tong video na to, pag na-upload, panoorin nyo, kapatid. Basag yung mukha niya dun eh. Di ba? Ilalagay natin yan dito, no? I-play natin yan dito para mapamukha sa kanya na siya yung nag-busted sa sarili niya. Policy talaga to. Ang galing sa strawman policy din eh. Graduate na to. Alam mo, anong policy yung niya? Ad hominem, strawman policy, appeal to the people. Tika-graduate na siya sa logic. Ang problema lang, Brother Gabriel, wala pa rin siyang logic. Yan ang masaklap. Yun Magaling lang. sa policy. Di ba? Naku po, Kaburnok. Hindi din pala to papasa sa standard of truth. Di ba? Walang logic. Hindi rin scientific. Di ba? Naku po. Ay, kawawa naman. Di ba? Magpatong-patong pa sila ng mga ministro niya. Sige, bilisan nyo, sagutin nyo yung mga katanungan ko. Wala naman kayong sagot lang eh. Manloloko lang kasi kayo. Busted kayo kasi. Yan ang Yun. diba? Nandun. Sige, Brother Gabriel, bago man na tayo magtapos, closing Hmm. words muna. Ano masasabi mo sa mga pahayag ni Cesar Sedeta na bulok talaga yung mga pinagsasabi niya? Lahat, mali. Di ba? Grabe naman yan. May sasabihin pa ba ako? Nasabi mo na kaagad. Bulok na nga. Ganun na. May policy pa.
Sana kapag mag-aano siya, sasagot siya, gawin niya ulit yung ginagawa niya dati, sagutin niya by review kagaya ng ginagawa natin. 'Di ba? Yun yung video, papanoorin niya, on the spot panoorin niya, tapos i-record niya. O, doon niya sagutin lahat ng issue na binato natin sa kanya, yung lahat ng nilatag nating argument. 'Di ba? At wag siyang magpa-assignment sa atin ng mga bagay na hindi mo naman sinabi. 'Di ba? Wala ka naman sinabing Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, napakalinaw naman yun, eh. Ang sinagot mo nung araw na yun, eh, may mababasa sa Biblia, Iglesia Katolika. O katunayan, napahiya siya dun, eh. Bakit di niya ipalabas yung video na yun? O kasi mapapahiya siya, nabasag yung pagbumukha niya dun. Yung abot tengang ngiti niya, nawala kagad, nawala pa siya sa focus. Naku, kahit si Oh, di Brother ba? Wendell, tawa-tawa dun, eh. Oh, madalong ko lang makitang matawa si Brother Wendell, pero natawa talaga siya dun. Oh, di ba? Oh, ayan po ang patunay, mga kababayan, na si Cesar Ceneta, iyakin lang talaga, manluloko sa kapwa. Ayun. Yun. Ano masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa aking YouTube channel, Backbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman, ako po si Gaborno at kami ang inyong Pag-sorry! Ayun, maraming salamat kapatid na Gabriel, ha. Huwag mong sundin si Cesar Ceneta, baka nag-graduate ka din sa Fallacious Argument, ha. Yun, wala. Wag, ha. Okay. Sige, bye po mga kapatid.